Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. May mga balyena or whales sa dagat po ng cryptocurrency. At hindi ito mga tunay na hayop. Sila ang tinatawag nating crypto whales. Ito po ay mga taong sobrang laki ng kanilang hawak or holding sa crypto. Kaya't kaya po nilang baguhin ang galaw ng buong market sa isang iglap lamang. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang matinding sikreto dito sa mundo ng crypto. Sino nga ba ang mga crypto whales? Paano po sila yumayaman? At paano po nila nagagawang manipulahin ang presyo ng mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at iba pa. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang unang tanong po natin dito ay sino-sino nga ba ang mga crypto whale na ito? Yan, hindi po sila character sa pelikula, kundi sila po ay mga investor or organization na may hawak na napakalaking halaga ng cryptocurrency. Isipin natin na ganito. Kung tayo mga small investors ay kaya lamang na magbuhat ng maliliit na kahoy, ang mga whale naman ay kaya nilang tanggalin ang buong pader ng bloke. Kapag kumilos po sila ay gumuguho ang market. Kaya ang simpleng galaw ng whale, yan, bumili man or magbenta, ay pwede pong magpabago sa presyo ng buong crypto market. Kaya ganyan po katindi ang kanilang galawan. Ngayon ay magkano naman ang kailangan para matawag kang isang whale? Para tawagin kang isang Bitcoin whale ay kailangan na meron kang malaking hawak ng isang cryptocurrency asset. At kung sabihin natin ay si Bitcoin, yan, para tawagin kang isang Bitcoin whale ay kailangan na meron kang hawak na higit 1,000 na Bitcoin. Yan, as of now, ang kasalukuyang katumbas na halaga nito ay nasa mga $100 million plus na, or higit 100 million ang katumbas po niyan. Ngayon kung si Ethereum naman ang usapan ay mga 1,000 Ethereum na rin pataas ang kailangan para tawagin kang isang Ethereum whale. Ayan, mas maliit ang halaga ng coin pero ang impact kapag binili or ibinenta ito ay malaki pa rin. Pero sa mga altcoin tulad ni na Solana, XRP o Pepe, iba po ang sukatan dahil mas maliit po ang presyo ng kanilang market cap. Pero basta't may kakayahan kang pabagsakin or pataasin ang presyo, isa kang tunay na whale. Ngayon ay paano naman natin malalaman kung sino ang mga whale? Dahil anonymous po ang karamihan sa mga blockchain wallets, mahirap pong tukuyin kung sino talaga ang may-ari ng malalaking crypto. Pero may mga tools gaya po ng Whale Alert at iba pang mga blockchain trackers. Nakikita po rito ang malalaking galaw ng crypto wallets. Halimbawa kapag may wallet na biglang nagpadala ng 10,000 ETH papunta sa isang exchange, alert agad ang mga traders or mabibigyan po sila ng alerto. Pwede po itong indikasyon na magbebenta ang mga whale or babagsak ang presyo. Paano naman po nagkakaroon ng malalaking gain or tubo ang mga whale? Hindi naman po instant ang yaman ng mga whale. Karamihan sa kanila ay mga early adopters. Bumili po sila ng Bitcoin noong wala pa itong halaga noong mga taong 2011 or mababa pa ang halaga ng Bitcoin. Ang isang Bitcoin noon ay nasa $1 lamang. Isipin mo kung bumili ka noon ng 10,000 Bitcoin, ngayon ay milyonaryo ka na. Bukod po sa timing ay ginagamit din nila ang kanilang lakas sa market para manipulahin ang presyo. Kapag bumili po ang isang whale ng malakihan, tumataas ang demand. At syempre, kasunod nito ay ang pagtaas ng presyo. Pagkatapos ay ibebenta nila sa mataas na presyo. Buy low, sell high. Yan po ang kanilang sikreto.
Habang natataranta ang karamihan kapag bumababa ang presyo ng kripto, ang mga whales ay kalmado lamang. Sa halip na magbenta ay bumibili sila ng mas marami. Ito po ang tinatawag na buying the dip. Kapag bumaba ang presyo, mas marami po silang binibili. Pagkatapos ay naghihintay lang silang tumaas ulit ang presyo at doon po sila magbebenta. Samantalang tayong mga maliliit na investors, madalas ay nadadala po tayo sa emosyon. Kaya para umangat tayo, kailangan nating aralin ang galaw ng mga whale. Ang laki ng hawak or holdings ng whale ay meron po itong tatlong matinding epekto sa market. Una ay ang presyo. Kapag bumili or nagbenta ang whale, parang lindol sa market. Pwede po siyang mag-panic sell na siyang magpapababa ng presyo o bigla ang bumili na siyang magpapataas naman nito. Ikalawa ay ang liquidity. Kapag iniwan po ng whale ang kanyang coins sa exchange, tumataas po ang liquidity. Pero kapag nilipat niya sa private wallet, lumiliit ang supply at nagiging mas volatile ang market. Pangatlo ay ang decentralization. Ang crypto po ay binuo para sa decentralized finance. Ibig sabihin ay wala pong control ang iisang entity. Pero kapag may iilang whales na may hawak ng malalaking bahagi ng isang coin, nawawala po ang essence ng decentralization. Ngayon ay dapat ba nating bantayan ang mga galaw ng whales? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Ang pag-monitor po sa galaw ng mga whales ay napakahalaga, lalo na kung gusto mong mag-trade or mag-invest ng matalino. Gamitin ang mga tools gaya po ng Whale Alert, CoinGlass o Blockchain Explorer para makita kung may malalaking galawan. Kapag napansin mong may whale na bumibili ng malaking halaga ng isang coin, baka may paparating na pump. Pero kapag nagbebenta naman po sila, mag-ingat po sa sell-off. Ang whale activity ay hindi palaging tamang signal, pero magandang guide ito para sa mga baguhang trader. At ayan sa kabuuan, kung ikaw po ay nagsisimula pa lamang dito sa mundo ng crypto, isa lang po ang masasabi ko. Huwag kang palaging sumabay sa agos. Aralin mo ang mga galaw ng malalaking manlalaro. Yan, or malalaking players. At tandaan, ang crypto po ay hindi sugal, kundi disiplina. Ang mga whales ay may yaman, karanasan at tools para kumita sa crypto. Pero ikaw may kaalaman at tamang mindset. Kaya huwag kang matakot sa mga balyena or whales kung saan ay gamitin mo sila bilang gabay. I-follow mo ang kanilang mga galaw pero huwag mo silang tularan ng walang plano. At higit po sa lahat ay huwag mong ilalagay ang buong ipon mo sa crypto. Risk management is the true key to survival. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.